Nahihirapan ka ba ipanalo yung game kapag ka random yung kakampi? Or nahihirapan kayo manalo ng tropa mo since 4-man kayo? Kasi kayo naman yung kadalasan since kasi ang daming palong-palo. So dito, tuturuan ko kayo kung paano nyo ipapanalo yung game. Kung ano yung adjustment na gagawin mo kapag random yung kakampi mo. So tama ka ng pinapanood ngayon. One Shot Gaming nga pala ulit mga bossing. Magbibigay na naman tayo ng mga tips and tricks kung paano nga ba natin makikerry yung game at kung paano natin maipapanalo yan o ipapanalo mo dahil nga sobrang palo ng mga kalaban ngayon, di ba? So, dito bibigyan ko rin kayo kung ano yung mga dapat nyong hindi gawin. So, eto yung una, wag kang mag-engage kapag malayo yung kakampi mo since mali yan. Pero alam ko naman kasi nakaya ko yung kalaban. So, pero sinasabi nga natin na wag nyong gagawin yan. Bakit? Since kaya ko naman ubusin. Pero sinasabi ko nga wag. Dapat sabay kayo ng kakampi mo. Since ibig sabihin doon, may backup ka palagi. So ganito yung mangyayari kapag wala kang backup. O, pagpalagay na natin kaya kong ubusin yan. Pero possible madadali ka dyan. Baga wag kang magbida-bida. Diba? Wag mong gayahin yung mga ganyang bida-bida na galaw. So nadali tayo dyan. Nag-floor wax tayo. Pero pinektusan muna natin yung isa syempre. And then dumating yung backup natin na up naman tayo possible. So, ibibigwasan na natin to yung magdodog tag. So, yan yung sinasabi ko. Diba? O, pinag-floor wax muna natin yan. So, dito ituturo ko ng tama. Bagalan mo lang yung facing para sa kakampi mo since hindi nila mahabol yung rotation mo. Since dito nakita nyo, nakalodot kami and then nasa chopper kaming lahat. So, ano ba yung magandang gawin? Since may arsenal dito, possible maraming kalaban. So, dito nag-engage na tayo dahil shockwave tayo dito. Pero hindi ko muna ginamit agad yung shockwave ko rito. So, tinumba natin yung isa. So, meron pa. Dito ko ngayon ginamit yan. Kasi pagpasok ng isa, matik magja-jack-jack yan. So, pagka shockwave natin doon, tinumba na natin. Pinagsampal-sampal natin silang dalawa. So, dito, sinasabi ko din, napaka-importante ng backupan. Tignan nyo, binabaan yung isang tropa natin. Pero, dahil nga malapit lang tayo, dikit-dikit lang tayo maglaro rito, binabagalan lang natin yung pacing. Nadali natin siya. So, dinadali yung tropa natin dito. Akala niya madadali. O, di ba dapat madadali niya na talaga yon? Eh, binaril ko siya. So, nagdalawang isip siya doon. Nag-hesitate yung utak niya. So, siya pa yung nadali. Di ba? So, dito naman, dahil, kumbaga, ikaw yung pinaka-flanker, ako yung pinaka-flanker dito sa team namin. Ako yung nagpupush, ako yung palagi nauuna. So, yung kanina kay si Mars doon, dinali na natin. So, wag agad kayo aalis kapag ganyan sa Arsenal. Bakit? Yung mga nadali nyo, dudugtagin yan. O, tignan mo yung isang burloloy dito na masyal. O, sinampal-sampal na natin. Di ba? O, dito, tuturuan ko pa kayo ng isa pa. So, dito, papunta na yung makakampi ko. So, ang ginawa natin dyan, umi-sneaky play tayo. Ano yung ini-sneaky play? Ano yung sneaky play na sinasabi natin? So, possible, pag binaril ko kasi yan, magpo-focus na agad sa akin yan eh. So, ang gagawin natin dyan, mag-aantay lang tayo ng tamang oras. Kumbaga, pipitasan lang natin yan. Hindi natin yan babalagbagid. Dapat bobombahin ko, pero naisip ko, hahanap lang tayo ng tiyempo. Since naka-tiyempo tayo dito, yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Kung nag-engage tayo doon, possible lahat-lahat niya magpupush na sa iyo. Pero since na-tiyempohan natin yung isa, nadali natin. So, nabarag pa natin yung isa rito. Sinampal na agad natin yan. Nabangga yung pogi dito. 'Di ba? Pero okay lang, napaganda yung pagkakabangga. So, tamang hilan tayo dito. Possible meron pa. So, may bagong baba rito. Pepekto sana din natin yan. O, saka nga natin babalikan yon. So, since nandito na yung kakampi ko, mas lalo ngayon sila mahihirapan, di ba? O, nakita nyo, pinush ng kakampi natin, binaba na agad natin yan. Since shockwave tayo, tinumba na natin to. Meron pa nagpo-floor wax doon, may nagpapanggap pa na lumot, sinampal-sampal na namin sila dyan. And then, meron pa isa dito nagtatago, nagpapanggap na lumot sa loob, kaya itutumba na din natin to. Yan, mag-floor wax ka dyan. Diba, diyan ko sinasabi napaka-importante ng mga backup. Oh, so ito yung hindi may iwasan, madadali yung mga tropa mo. Siyempre, ang possible na gawin mo dyan is iganti mo na lang sila. Yun na lang yun, wala na, since wala nang dog tag. So ito yung dumali sa atin, na Oblax, hype kang Oblax ka, dinali mo yung mga tropa namin. Ayan, mag-floor wax ka din. Diba, ganyan lang, yun lang yung mga possible. So since meron pa, nandito pa yung isa, itutumba na rin natin yan. Siyempre, wala na yan, kinakabahan na yan eh. Nakita niya siya na lang dito mag-isa eh. Yung kakampi niya, alay sa kanya, kaya itinumba na natin yan, sinampal-sampal na natin yan. So, wag agad kayo magpupush, sabayan nyo lang yung yung zone, di ba?
O katulad nito, kung pumasok tayo, hindi natin madadali yan. Bakit? Kasi malalampasan na natin yan eh. O since nandito pa rin tayo sa zone, sinasabayan siya ron. Nag-push yung kakampi ko rito. Bubuntutan mo na kapag ganyan para makabackup ka. Kaso nadali siya ron, naka-jack 12 pala. Tinutukan natin kaso may sumausaw. Kala natin madadali na tayo pero since pogi tayo, tayo yung pinaka-pogi sa Code M, hindi nangyari yon. So tamang hilan tayo dito. May bumubuntot sa likod. Huwag kang kabahan pag ganyan. Tapos naka-jack 12 ka. Ligtad mo yan. O sinampal natin to. May bumaril na naman sa pogi sa likod. Kawawa talaga yung mga pogi sa Code. So nag-aboard out muna yung pogi dito. Nagrepo-repo muna. Huwag ka muna magmamadaling pumasok. So, since nakapag-heal tayo, yun ang pagkakamali niya. Binubuntutan niya, hindi niya alam si Santanas pala yung sinundan niya. Kaya sampal na natin si Dudong dyan. Pagpasok niya ron, naka-knife siya, kawawang nilalang. So, tamang heal muna tayo dito. So, eto yun. Mag-vision ka muna. So, since na-vision natin yung kalaban dito, nag-flank na agad tayo. Kaso, mali ko rito. Wala pala akong shockwave. Diba? Para akong borloloy dun. Pero okay lang kasi kabado naman yung kalaban dito. Kaya, sasampal-sampalin na natin to. Akala niya makakapag-out siya. Hindi. May magnet yung bala ko, boy. O, tinumba na natin si Dudong dun. Walang kapalag-palag. So, ano yung gagawin mo? Kapag ganito yung situation, ito yung sinasabi ko nga. Mag-vision ka muna. And then, nakita natin yung bilog dito. So, pinwestuhan natin to. Bakit? Tingnan nyo, dito may mga nakukuberan tayo. Pwede tayo magpanggap na pintura, pwede tayo magpanggap na lumot, magpanggap na damo, magpanggap kang puno, magpanggap kang dagta. Lahat gawin mo para manalo kayo. Diba? Since nasa front yung kalaban, pumesto na tayo dito. Bakit? Ito yung ginawa natin. Kasi tingnan nyo, pasok na to sa bilog. Pwede tayo mag-headlitch dyan. Kahit bombahin tayo, kahit magbaba ng Ravager yan, hindi nila madadali yung pinaka-pogi sa Code M dyan. O, tingnan nyo. Diba? Tamang tutok lang tayo dito. Oh, dito 2 teams 2v1 situation. Pero bakit lamang tayo diyan? Sila pumapasok ng zone. Ako tamang chill lang dito yung pogi. Pwede pa nga ako magkapit diyan. Tinutukan natin yung isa. Tingnan nyo, binobomba nila yung pogi pero hindi nila madali. Dinali na natin yung pangit dito, yung Oblax na Clorox na ron, sinampal-sampal natin. Tayo tamang chicks dito, pumasok pa isang jakjakero rito. Itutumba na rin natin si Dudong dito, kawawang nilalang, nagpanggap na puno, nagpanggap na dagta, lahat ginawa. Siyempre, pinanalo na natin yan, di ba? So, ganun yung gagawin yung rotation, ganun, bagalan nyo lang yung pacing kung nagmamadali ka kasi hindi lahat ng kakampi mo kaya kang habulin sa bilis ng rotation mo. Since mabagal-bagalan mo, ikaw yung mag-adjust kung ikaw yung mas marunong, di ba? So, kung natapos mo tong video na to, make sure mag-follow, mag-react, mag-share, and then everyday may live tayo sa TikTok sa mga gusto ako mapanood ng live. So, kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Sana marami kayong natututunan. Bye-bye!